Good morning sa lahat. Tara, basa tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today, 6 November 2024, nandito tayo sa Lucas chapter 13. Magsisi upang hindi mapahamak. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Magsisi upang hindi mapahamak. Lucas chapter 13 verse 1. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba rin niyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Verse 3, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Verse 4, at ang 18 namatay nang magbagsakan ng tori sa Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang nananirahan sa Jerusalem? Verse 5, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Lucas chapter 13 verse 6, ang talinghaga ng puno ng igos. Lucas chapter 13 verse 6, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan, minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Verse 7, dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita, putulin mo na at nakakasikip lang iyan. Verse 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon, huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Verse 9, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung hindi pa saka po ninyo ipaputol. So it means guys, pag mag-decision ka, kailangan anuhin mo muna. Kung baga sa real talk nito is mag-isip ka munang mabuti bago ka gumawa ng desisyon na yung permanent na muna bang puputulin or hindi pa. Yung mga decision mo guys, kailangan pag-isipan mong mabuti. 10 times mong pag-isipan. Katulad nito So ang nila is kung sa isang taon hindi pa mamunga, tsaka na lang puputulin. Diba? Pinagaling ni Jesus ang babaeng kuba. Lucas chapter 13 verse 10. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. Verse 11. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi na makaunat. Verse 12, nang siya makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Verse 13, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon na ibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Verse 14, ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kahit sinabi nito sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang magpagaling ng mga sakit at huwag sa araw ng pamamahinga. Verse 15, sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Verse 16, ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Verse 17, napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang talinghaga ng buto ng mustasa. Verse 18, ito guys, nababasa na rin natin to sa nakaraang book nating Mateo at Marcos. So, babalikan ulit niya ng Lucas. Okay, Lucas chapter 13 verse 18, ang talinghaga ng buto ng mustasa. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad
ng kaharian ng Diyos, saan ko ito maihahambing? Verse 19. Ang katulad nito isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanilang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. Ang talinghaga ng pampaalsa. Lucas chapter 13 verse 20, sinabi pa ni Jesus, saan ko ihahambing ang paghahari ng Diyos? Verse 21, ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kaya't umaalsa ang buong masa. Ang makipot na pintuan. Lucas chapter 13 verse 22. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. Verse 23, minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila. Verse 24, pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Verse 25, kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami, ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Verse 26, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo. Nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Verse 27, sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Verse 28, iiyak kayo at magngangalit. Verse 28 guys, Lucas chapter 13 verse 28. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. So, ibig sabihin guys, ito sila Abraham, Isaac at Jacob, pati yung mga propeta nung araw. Sila Moises, diba? So, ibig sabihin, nandoon na sila sa kaharian ng Diyos. Okay. Yung guys, yung verse 28, Lucas chapter 13 verse 28. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. So, how I wish tayo rin. Okay, kaya lang generation nila to guys. Ibang generation tayo. So verse 29, darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Verse 32, naingang may nahuhuling mauuna at may naunang mahuhuli. Ang pagmamahal ni Jesus para sa Jerusalem. Lucas chapter 13 verse 31, dumating noon ang ilang pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Verse 32, subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Verse 33, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. So, ibig sabihin, inaano ni Jesus na propeta siya? Yung verse 33 guys, balikan nyo. Lucas chapter 13 verse 33, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. So, propeta ang turing ni Jesus sa sarili niya. Marami kasing tawag sa kanya guys, guro, ano pa ba? Basta maraming tawag kay Jesus, tapos yun nga, nagpapagaling siya ng mga may sakit. So, kung sa generation natin yan, ang tawag natin is doktor. Tapos, nagiging rin siya, nagiging
hukom din siya kasi inaano siya, sinasangguni sa kanya yung lahat. So, kumbaga sa nasa kay Jesus na lahat. Tapos dito, itinuturing niya, siya mismo nagsabi, verse 33, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. O di ba si Jesus nagsalita niyan? So, siya na mismo nagsabi, propeta siya. Verse 34, Jerusalem, Jerusalem. Lucas chapter 13 verse 34 guys. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Verse 35, Lucas chapter 13 verse 35, kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Bukas na itong chapter 14 guys. Ang haba talaga ng ng magandang balita Biblia. Yung mga libro ba nila. Pero pabalik-balik lang naman, nababasa na natin sa Mateo, nababasa na natin sa aklat ng Marcos. Tapos nandito na tayo sa Lucas, binalik na naman. So ito, 4-7. Sira na yung ballpen ko. Anong gagawin natin? Pati ballpen ayaw makisama 4/07 November 2024. Okay, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.